Alright, so ito na yung itsura ng ASV levers natin na nakakabit dito sa ating XR 150. Tignan natin sa mataas na. Yan. So, ganyan yung itsura niya. What's up, best friends? Welcome sa ating YouTube channel. For today's video ay mag-i-install lang tayo nitong binili ko last time. Gano'n ba katagal yung last time? Buwan na yung nakalipas. At hindi talaga ako nakapag-decide yung mga nakaraang buwan, kaya hindi ko pa siya na-install. Ito nga pala yung short levers na kwento ko na ito sa isa sa previous vlog natin, at nabili ko lang siya sa halagang almost 1,000 pesos, nasa 900 something basta yun. So ito, dalawa na to, isa para sa brake, yan, at saka isa para sa ating clutch lever. Itong mga levers na to, mas maiksi sila kumpara dito sa mga stock levers natin. Yung makikita ninyo, parang tatlong daliri lang yung kasya. Ako kasi, para akong 2 fingers driver eh. Kapag ka nagka-clutch ako, o kaya nagbi-brake ako, madalas ginagamit ko lang 2 daliri. Pag sa clutch naman, parang during starting lang ng motor, nagagamit ko yung 3 daliri. Pero most of the time, parang pitik-pitik lang eh, 2 o kaya 1 daliri. So, yun. Yung isang advantage nga na pagkakaroon ng mga short levers, tulad nga nung nabanggit ko kanina, no? Dahil nga hindi ganun karami ang kailangan mong gamitin na daliri dito. Ayan. Yung effort mo para pigain ito, eh mas less. Kumbaga, hindi natin siya kailangan gamitan ng full force gamit yung 3 daliri o 4 na daliri natin. Kasi, 2 fingers lang o kaya 1 finger lang kaya niya ng pigain ito. So, yung quality ng brake levers natin na ASV ay parang tinatawag ito na CNC aluminum. Tapos ito, meron naka-engrave dito yung pangalan niya na ASV. Ayan. So, pareho yan na foldables. Ayan. So, kung halimbawa lang natumba yung motor natin, hindi siya basta-basta mapuputol kasi magbe-bend lang naman sila eh. Meron siya lang spring dito, banda. Kaya halimbawa, natumba, ganyan lang siya. Hindi sila basta-basta maputol dahil nga sa maiksi din sila. Hindi tulad dito sa ating mga stock levers, oh, di ba, mahahaba. Tapos yung daliri natin, 4 na piraso, 4 na daliri, oh. Di ba? Parang kaya niyang i-occupy lahat yan. Baliwala. Ayan. So ito na rin, meron na rin kalumaan nga yung motor natin kasi almost 5 years na rin siya since nung nabili ito. Brand new. Actually, hindi talaga ako makapag-decide na ikabit itong short stem levers natin. Kaya inabot ng ganito katagal bago ako nakapag-desisyon na ilalagay na. Hapon na nga ito eh, mag-aalas 6 na ng hapon. At kailangan lang natin itong baklasin. May tornilyo dito, 8 yata yung size nito. Isa lang dahilan dito kaya natagalan yung pagdi-decide ko na magpalit ng short levers. Kasi unang-una, ito sa ating clutch levers. May connection kasi itong clutch levers natin na responsible para sa pagpapaandar ng ating motor. Pagka nakakambyo kasi yung motor nga natin, tapos sinusi natin, no, hindi gagana yung ating push button. Maliban na lang kung pipigain natin yung clutch natin, tapos pindutin natin yung push button, di ba? Nandito yung switch kasi niya. Kapag nagpalit kasi tayo ng yung levers na binili natin, yung short levers, ito, tatanggalin kasi natin to ng buo. Ngayon, pagka tinanggal kasi natin to, mawawalan tayo ng paglalagyan nitong switch na to, itong 2 wire na to. Yan, na nagti-trigger para mapaandar yung motor natin. Yan, ganyan kasi siya. So, wala tayong paglalagyan dito. So, kailangan natin siyang i-modify. Sa kabila naman, dito sa ating brake lever, hindi naman natin kailangan tanggalin yung ating brake master. Kasi, yung brake natin, ito lang yung kailangan tanggalin. Ipapalit lang natin tong tornilyo na to. So, magiging ganyan lang. Isa nga pala, ito palang ating short levers, adjustable na to kung gaano nyo gustong kalayo sa handlebars natin. Ganyan. So, ito, yung problem naman natin dito, yung brake switch. Kasi itong stock na brake lever natin, dito sa baba, meron niyang nakausli, kung mapapansin ninyo. Ayan. Ito naman yung responsible para ma-trigger yung stoplight natin or yung brake switch natin pagka ito yung
ginagamit nating pangpreno. So yan lang naman yung kailangan natin na i-consider once na nagpalit tayo ng brake lever at saka ng clutch lever. So dito, ano ba yung modification na kailangan ulit natin gawin? Iniisip ko kasi dito parang magbubutas sana dito eh. Tapos lalagyan ng tornilyo na aabot hanggang dito sa switch ng ano natin, ng brake light. Ayan o. Diba? Pagka pinipiga kasi umuusli, diba? Yan. So ngayon, pagka nagpalit kasi tayo ng brake lever at saka clutch lever, baka hindi ko pa siya magawa. So mawawalan tayo ng connection dito sa ating clutch lever. Dito naman sa kabila, mawawalan naman tayo ng brake light switch para sa likuran pagka ito yung ginamit na pang preno. So ito pa nga pala yung kailangan natin i-consider pagka magpapalit tayo ng clutch lever. Kasi kung papalitan nga natin to, kailangan natin tong tanggalin, itong buong to. Ngayon, mawawalan naman tayo ng paglalagyan nitong ating side mirror. Hindi natin yan poproblemahin kung meron tayo nito. Ito. Hindi natin yan poproblemahin kung meron tayo nito. Kasi meron na akong binili na holder ng side mirror. So, pagka nilagay natin yon, i-adjust lang natin to ng konti. Siguro mapapalayo dito. Pero dito sa kabila, as is na yan. Yan na yan. Sa ating brake master na yung holder. I-adjust na lang din ng konti. So, ayun lang. Mura lang din naman ito. So, wala na tayong kailangan tong palitan. Kaso, kailangan natin mag-modify. At para magkaroon lang din kayo ng idea kung gaano ba yung difference nung haba nitong ipapalit natin na short levers kumpara sa stock natin. Ayan siya. Parang may difference sila na 2 inches. Ayan. Parehas doon sa kabila. Ayan. Ang kagandahan nga lang nitong ating ipapalit na levers, meron siyang adjustan. So adjustable siya. At the same time, sabi nila unbreakable. Kasi nga, nafo-fold. Ganyan. So, ito na ano, unahin ko nang tanggalin yung sa ating clutch lever. Gis pala yung sukat nito. Tapos, kailangan din palang tanggalin itong dito. Kasi mayroon itong screw. Susubukan ko na lang siya na palitan nang hindi tinatanggal yung handguards. Ayan. So, natanggal ko na yung holder ng ating side mirror tsaka nung clutch lever natin. Ngayon ito ipapalit natin. Kailangan ko lang siyang luwagan gamit ang Allen wrench para may lagay dito. Ayan. So, hindi pwede palang ganyan. Kailangan natin siyang i-adjust dito. Kasi pagka ganito, tumatama dito sa ating switch. Hindi ko pa ito nahigpitan. Bali, lalagay ko lang muna itong ating side mirror holder. Tignan natin kung ano yung magiging itsura. So, ayan, medyo tumatama. Siguro i-adjust natin. Susubok ko man lang ilagay itong ating side mirrors. Sobrang luma na ng side mirror natin. Matigas na yung rubber na to. Pero meron tayong extra pa dyan na side mirrors na ganito din. Kaso hindi ko pa siya pinapalit. At yun pala, hindi parehas. Hindi tugma dun sa right side mirror yung thread niya. Hindi ko naman naipalit dati. Andyan lang. Ayan. So, pangit yung positioning niya pagka dito nakalagay ito. Siguro dapat magpalit sila. Kasi masyado nang nakalabas sa handlebars natin.
try ko na lang i-adjust yung higpit ng cable natin. Pero feeling ko ngayon mas matigas siya. Tapos ito, napalayo na yung switch natin dito sa ating hand grip. Higpitan ko na lang din muna para may kabit ko yung sa may handbrake natin. Ayan. So ganyan muna to. Sa kabila naman. Ayan, ginabi na nga tayo. Anong oras na ba to? 6:29. Dito naman tayo ngayon sa brake lever. Papalitan ko lang din. Tatanggalin lang din natin itong tornilyo na to. Ayan. Ayan. Ganyan lang siya. Ito yung tinutukoy ko sa inyo kanina na kapag magpapalit tayo ng brake lever, papalit natin tong ASV. Ito. Meron kasing naka-osli na ito. Ito yung nagtitrigger sa switch ng ating brake light. Samantalang itong isa, wala siya niyan. Yan. Ganito dapat siya kalayo sa sa end grip natin, oh. Parang merong 2 pulgada na layo. Doon sa kabila kasi pagka piniga, saktong dito na eh. Tignan ko na lang bukas kung paano yung adjustment. Gagamitin ko dito sa kabila. Itong na lang muna, yung stock na bolt. As may nut kasi yan sa baba. Yan. Tapos i-adjust na lang to lang konti. So meron tayong mahihinang preno ngayon kasi tumatama dito. Ito kailangan ko rin siya may adjust. Alright, so ito na yung itsura ng ASV levers natin na nakakabit dito sa ating XR 150. Yan. So ganito yung POV natin pagka dinadrive yung motor natin na mayroong ASV levers. So ganito yung positioning niya. Kagabi ito nilagay ko siya dito, and then tinest drive ko kasi siya, medyo malayo na yung switch pagka nandito siya. Itong mga switches natin medyo malayo na siya para sa maiksing mga daliri ko. So nahirapan akong abutin, especially itong busina pagka nandito. Siguro pagka gagamitin siya sa trails, okay lang, kasi pagka sa trails naman, di naman natin kailangan yung mga mga switches. Ayan, so ganito yung itsura niya. And then yung position niya dito, sinakto ko lang talaga siya na kapag piniga natin, hindi niya tatamaan itong switch assembly natin dito. Pero dito, pag may sasagad, yan, tatama. Pero ganito lang kasi yung piga nito eh. Yan. So dito, pag gagamitan natin ng 4 na daliri, syempre awkward na siya. So most of the time na talaga, 2 lang. Kasi kahit 3 nga eh, medyo awkward na yung position ng daliri natin. 2, or kung kaya ang isa, medyo mahigpit nga lang siya. Tapos yung ginawa ko dito sa sensya na, hindi ko pa nalinisan. Yung ginawa ko dito sa switch nga natin, yung safety switch natin dito sa ating clutch lever, na kapag nakasusi tapos paanda rin, ganito yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng connection. Yan, pinagdugtong ko lang yan para kung sakali man na mag-stop yung motor natin habang umaandar, pwede natin tong gamitan ng push button kahit na nakakambyo. Kaso kailangan natin siyang pigain or pigaan ng clutch, kasi pagka hindi natin yan pipigain tapos mag-start button tayo, tatalon yung motor natin. Okay, so mas maganda yan kaysa naman walang connection, tapos every time na namamatayan tayo ng motor, mag-neutral tayo para lang mapindot yung switch, di ba? So mas okay sa akin yung ganyan. Pero tignan natin sa mga susunod na araw kung ano ba yung pwede nating gawin na modification dyan para pwede natin siyang gamitin parang tulad din ng dati. Dito naman sa kabila, in-adjust ko lang yung
dito sa quick throttle natin, binaliktad ko na siya, dito na siya sa ibabaw. So punesto ko lang, ganyan yung itsura niya. Kaso tulad nga nung sabi ko, pagka nagpalit tayo ng ganitong klase ng levers, wala nga yung nakausli dito na nagtitrigger sa switch ng ating brake light. So ito nakausli na lang lagi. So mangyayari dyan, dahil nakausli lang siya, lagi nang naka-on yung brake light natin. So yan yung gagawin natin ng paraan dapat dito. Alright, so yan yung itsura ng ating ASV levers na nakakabit dito sa XR 150. Tignan natin sa mataas na. Yan. So ganyan yung itsura niya. Alright, so ayun lang muna mga best friend. Thank you sa panonood. Till next time. Bye bye.